Ang mga awit na si Jovet Lasin Baldovino ay pumasok sa kamalayan ng mga Pilipinong mahilig sa musika noong 2010 bilang kauna. Matapos magkaroon ng mild stroke noong ika-22 ng Nobyembre, pinayuhan ng mga doktor si Baldovino, na kilala sa kanyang garalgal pero mataas na boses, na iwasan ang pagkanta. Marami ang nagluksa sa kanyang hindi inaasahang pagkamatay, kabilang ang kapwa-kampyon na si Marcelito Pomoy, ang nanalo sa Pilipinas Got Talent Season 2. Perkoy, isa kang tunay na kaibigan, hindi kita malilimutan, my buddy, you are a true friend, I will never forget you, he wrote on Facebook. Isinaad sa post ni Pomoy na siya ay nasa ospital noong unang bahagi ng ika-9 ng Desyembre, umaasa sa isang himala na magpapagising sa nakomatose na si Baldovino. Sobrang sakit mawala ng isang tunay na kaibigan, ikaw yung taong unang tumulong sa laban ko sa PGT, pahinga ka na, no more pain, said Pomoy, a resident of Calawag, Quezon. Sa isang video sa YouTube na nagpapakita ng kanyang audition noong 2010 Talent Tilt, na may 2 million views, pinuri ng netizens ang kanyang dedikasyon sa kanyang pamilya. Noon, si Baldovino, na inilarawan bilang isang mahiyain na estudyante sa high school ng Pilipinas Got Talent, ay sumali sa kompetisyon sa pag-asang ang pagkapanalo o pagkakalantad ay may ahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Walang trabaho ang kanyang mga magulang, nagpapagaling si Hilario sa tuberculosis, at isa lamang sa 5 magkakapatid ang may trabaho, sabi ni Baldovino sa kanyang audition video, na dagdagan niya ang kita ng pamilya sa pamamagitan ng pagtitinda ng siomai pagkatapos ng klase. Nang maglaon, sinabi niya na ang mga estranghero ay dadaan sa kanilang kubo upang imbitahan siyang mag-guest sa mga birthday party. Siguro lahat ng kantang alam ko, kinakanta ko maghapon, napakahirap po, nahihiya din akong kumain pag ako'y nakanta, he noted. Sa kanyang audition video, ang 16 na taong gulang na si Baldovino ay nagsuot ng kupas na polo shirt at nagpagupit ng schoolboy. Siya ay tumingin sa pinakamalayong bagay mula sa isang rockstar, ngunit sa sandaling siya ay nagsinturon sa mga unang linya ng kanyang cover ng Faithfully, ng paglalakbay, nalaglag ang panga ng mga hurado at naghiyawan ang mga manonood. Ngunit sa oras na ilunsad ang Grand Finals, mukhang anticlimactic ito habang ang mga hiyaw ay sumalubong sa halos bawat linya ng kanyang cover ng Too Much Love Will Kill You, ni Freddie Mercury. Isang netizen na may username na AllenXNDR ang nagpahayag ng damdamin ng marami pang iba na na-inspire at naantig sa kwento ni Baldovino. In the comments section of the YouTube video, the netizen said, kagaya ng maraming Pinoy, may ahon sa kahirapan ang pangarap, magaling, mission accomplished. Minsan, hindi talaga pahabaan ang buhay kung paano mo gagawin matupad ang pangarap sa maiksing panahon. Bato sa Paraiso Jovet, ipinagdiriwang ni Heaven ang pagbabalik ng kanyang talented angel. Isa siyang paborito ng masa, gusto lang ni Baldovino na kumanta, at siya ay isang natural na musical storyteller mula sa Banayad, halos pabulong na pagmamahal o pagpapahayag ng panghihinayang, hanggang sa tumataas na tagumpay. Sa isang digital media landscape na puno ng social media gimmicks, mahirap ay market si Baldovino, ngunit nagpatuloy siya sa pagganap, gaano man humble ang lugar kahit nasa panahon ng pandemya. Ang kanyang personal na buhay ay magulo. Ang isang well-publicized na sigalot sa ina ng kanyang anak ay nagbunga ng mga paratang ng pambabae at pagsusugal. Humingi ng paumanhin si Baldovino, ngunit ang dating mag-asawa ay nag-agawan para sa kustodiya. Ang mga huling video ni Baldovino sa labas ay ang kanyang family feud sa GMA ay nagpakita ng isang pagod na lalaki na may malungkot na mga mata, na nagpupumilit na abutin ang mga tala. Ang mga kabataang Gen Z, na wala sa paligid noong siya ay naging isang tanyag, ay dinagsa ang mga channel sa YouTube mula noong panahong iyon upang maunawaan ang kalungkutan ng mga kapwa-artista ni Baldovino. Namangha sila, nanghihinayang dahil hindi nila siya nakilala, at sinabi nilang ibabahagi nila ang mga video bilang pagpupugay sa isa pang bituin na nawala kaagad. Disclaimer. This video is for entertainment. Copyright disclaimer. Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. No copyright infringement intended. I do not own anything. All the rights in this content belong to their respective owners.